as a lawyer, I have to respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Hindi applicable sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution. 1987 na po tayo ngayon. Marami nang nabago. At saka politika din yun eh. Politika din yun, di ba? Baka nila pinalitan yung Senate President kasi i-accuse na siya ni Abilino ng graft and corruption. Tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin ang majority na dapat mag-decide or bumoto. Diba? Ay nakalagay all. Of all. Lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So, hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Abilino versus Cuenco. Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement Yung IBP chapter ni Attorney Regal Oliva sa Cebu. Cebu. Yes, meron din yun. So, hindi lahat ng abogado, yun ang opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion. But hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, yun ang opinion. May picture pala yung IBP president na yan, na close sila ni Congressman Adyong. Taga Mindanao din pala yung IBP president na yan. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy itong kaya mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, ganon. Hindi po. Punta na tayo sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Dalawang Blue Ribbon yan Blue and red. Diba sa Senate, kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang chair ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano, pero gumawa sila ng subcommittee focused lang sa flood control na investigation ng Blue Ribbon. Ang chair ng subcommittee na yon ay si Senator Marcoleta. Ngayon, unsa ni? Yung kabila. Tulfo? Tulfo. Si Tulfo, ang ganda pala ng English ni Tulfo, no? Parang, ladies and gentlemen. Ganyan na yan ba? May accent no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? Bisaya naman gyapon ako accent. Si Tulfo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tulfo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Gano'n na? Galyuhan. Kasi ako, ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? 4. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado po si Senator Pia Cayetano, abogado po si Senator Alan Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano. Sino pa isa? Tatlo lang. Apat. Pangapat yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Sino pa? Apat ba? Tatlo. Tatlo. Sa kabila, si Kiko. Yes. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng law yan. Law yung mga tama. yan. Diba? May hirap kalabanin si Marcoleta na tumanda na sa practice Parang yung tingnan mo. Naku, idol. Huwag yun naman siya. I-consumi ang tatay ko dyan. He's holding his peace, He's a prayerful man. He's holding his peace. Tapos kukwelyuhan nyo. Pupunta ako dyan. Pag kinwelyuhan mo, Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogus siya si Marcoleta? Anong basis? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Na siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin.
Tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Oh. Let's go back to basic. Sige, Section 2, Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang All. tanong, si Senate President, yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Oh. Nakuha ba niya? No. Yun lang eh. Kung hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No? Law Time niya- graduate pala si Amy Marcos. Yes. Oh, Amy. Kanya. Yung PN, ha? Ah. Oh. Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-o-oath sila or something? Hindi, yung nag-election sila ba? Oo. Hindi na Gatchalian. Alam ko si Gatchalian ang Sino nag-preside. nag-preside? Eh, hindi nga Ha? siya pro tempore eh. Oh, yun Hindi nga eh. rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang siya. kasi okay, nasa rules din ng Senate, sa rule number 3, ang Senate President Oh. ang tigsisilbing Chief Executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo. So wala ako kayong presiding officer kasi So, ibig sabihin, wala po. to preside, the one preside, the Senate President. Yes. Wala, hindi naman sinabi Oo. na if he is absent. Yes. Oh, wala. At Oo. saka nung time na yun, na nag-elect sila ng mga sarili niya doon, nandun naman sa building si Alan Peter. Oo, nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. ano Hindi nakalagay? pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession o pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is, kung may absent, may sakit, nag-resign at tanggal o namatay ang Senate President, May ang President pro tempore. Oo, si Who Sir is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May clip ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate Pro Tempore. Hindi kasi nagsabi nila, iba daw yung Pro Tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, ano? Hindi Hindi naman ako AI. Hindi, bottom line, Mother, wala silang quorum. Oo. Void block. So, usurpation yung ginagawa nila. Wala sa Yes. authority to conduct a hearing. Abuse. So, pag-abuso pa sa authority discretion po nila. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa nila, void ab initio. Yes, Oo. correct. Kaya ang ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President. Di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero And- acting president naman, si Gatchalian. Ang sabi nga ng isang komentarista ba, ay pwede palang mag-acting jowa. Temporary. Acting may jowa. acting pala. Eh di pwede palang mag-acting jowa. Oo. Ganon. So, Senate President, acting president. Yan. Oo, ganun yan. Pro tempore Legarda, ang acting president nila ay pro tempore din nila. Si Oo, Gatchalian si is Gatchalian. wearing two hats. Yan. Yeah, ganun yan. Correct. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in the future, you know? Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang basis You are nila- going to be accountable for your actions now, huh? And And everything is recorded. Oh, and Yun ang- everything is already of record. Kasi palagi lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. Oo. Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the new quorum right now. Pero ngayon, parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang pipirma ng mga sweldo? No, ganun yan. Diba? Oo. Ganyan. Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Para lang hindi maabala yung mga sweldo. At kung ano-ano. Alam nyo, mahirap correct. naman po yan na yung mga medical dyan ng mga empleyado. ay- Sweldo. Sweldo, Yan. medical, rata. Yung hindi maibigay. mga utilities dyan, baka maputulan sila ng kuryente. Alam mo, dito mo, Toilet paper. Ubusan kayo dyan ng toilet paper. dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Na na umupo mabait, dyan no? sa Senado. Na no? mabait, na may puso, Oo, no? kasi magtataka ka rin, bakit ayaw nilang i-let go? At ang balita ko kahit daw si Senator Tito Soto,
ay hindi pa umalis simula nung naupo Saan umalis? sa opisina ng Senate President. Siya pa rin doon? Yun ang nabalitaan ko like last week. So, hindi siya lumipat ng office. Hindi siya lumilipat. Pero tinatanggap naman nila na si Alan Peter Cayetano is still the Senate President until another is elected Basta may to replace him. Basta yung may 13 dyan na boto, si Alan Cayetano lang. Yeah. Kasi na-elect siya nung panahon na nandun si Bato de la Rosa, nandun pa si Sinasabi Jinggoy. nga ni si SP Cayetano na kung meron na kayong pang 13, I'll be more than happy to step down. Mother, anong masasabi nyo? Kasi sa totoo lang, nagkagulo po talaga lalo dahil naglabas din ng IBP ng kanilang statement na lalong nagpagulo sa... Sinong IBP yan? Actually, IBP communication... Bacolod ako eh. Parang communication office daw. IBP board? Ano ba yan? something Ma? like Board of Governors Ikaw, yata. anong member ka ng ano? Butuan pa ako. Butuan. Mga Bisaya kami. So bilang mga abogado, anong opinion nyo dito? Yung opinion, yung sinasabi. Anong statement nila, Mark? Basahin po natin. Basahin mo, Sige. Miss Cathy. Hindi ko mabasa Oo, eh. sige. Pero ang sinasabi nila Sige. na ang ruling down ng Nag-base sa Abilino. Okay. Yun daw ang basihan. So, Wait, palagi pero lang- may na-miss sila dyan, Mother eh. May nilagpasan sila dyan eh. Ano yun? Yung ruling na yan. Kasi sinabi lang nila dyan, hindi na sinabi dyan hindi na sinama yung all. Yeah. Majority of all. Kasi wala nga sa Abilino yun eh. As a lawyer, I have to respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Yes. Hindi applicable yun sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution. 1987 na po tayo ngayon. Marami nang nabago. At saka bago na. Politika din yun eh. Politika din yun, di ba? Yeah. Kaya nila pinalitan yung Senate President kasi i-accuse na siya eh. Ni Abilino ng graft and corruption. Tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin ang majority na dapat mag-decide or bumoto. Diba? Kaya nakalagay all. Of all. Lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So, Yes. hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Alam mo, Abilino versus Cuenco. Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement eh. Yung IBP chapter ni Attorney Regal Oliva sa Cebu. Cebu. Yes, oo. Meron din yun. So, hindi lahat ng abogado, yun ang Sumasang-ayon. opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion. But hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, yun ang opinion. May picture pala yung IBP president na yan na close sila ni Congressman Adyong. Taga Mindanao din pala yung IBP president na yan. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy itong kaya mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters Tama yan. nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, ganon. Hindi po. Tsaka Mother, yung Abilino versus Cuenca na yon. Cuenco, nilagay nila doon yung sinabi na beyond jurisdiction. Kasi yes. nasa Amerika. Nasa Amerika. At eto ngayon Yung isa. bakit deceiving ang nilabas ng IBP? Ginamit din po nila yung word na yun. But, kahit po nagtatago pa na sinasabi nila si Senator Bato at nakakulong po si Senator Jinggoy Estrada, nandito po sila sa Pilipinas. Kaya very deceiving yung sinabi. Within the jurisdiction ng Pilipinas. At saka yung pinakalakas na argument against Abilino versus Cuenco, it was decided in 1947. Wala pa yung 1987 Constitution that says all. A majority of all. You should also elect your Senate President by a majority of all senators. And may 2004 decision ang Korte Suprema na nag-define ng quorum. Of course, hindi siya senador, aboto sa mga konsihal, but kahit na nakalagay applicable by analogy na lahat ng membership
ang kailangan ang computation sa quorum The kahit na suspended. positions that were filled up by election. Tama Yes. yun. So, Ilan yun? Eh di 24 yun. 24. Correct, So, correct. dapat majority of that. Kasi yung 24, they were elected and they were qualified to assume office in the Senate.